Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng ship? Sa Port of Manila po, 700 more or less. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Paano mo naman nasabi kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte, at kay Attorney Mans Carpio? Parang sinasabi na idamay mo si Senator Sonny Trillanes. Ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Kakapasok lang na balita. Grabe, nakakagulat ang sinabi ni Jimmy Guban, mas grabe sa panahon ni Duterte. Matapos isiwalat si Michael Yang, Polong Duterte, Attorney Mans Carpio, may-ari daw ng shabu shipment. Ayon sa ginawang pagdinig ng Kongreso, binasahan na ng korte si Guban. Wala na, finish na si Polong Duterte at asawa ni Vice President Duterte, si Mans Carpio. Huling-huli na daw kasi nila si Michael Yang. Tinurong may-ari ng magnetic lifter at shabu shipment, isiniwalat ni Jimmy Guban sa Kongreso. Ayon kay Jimmy Guban, mas grabe sa panahon ni Duterte ang shabu shipment. Mas lalong lumala daw kasi sabi ni Jimmy Guban. Mas lalong nakapasok daw dito ang drugs. Isiniwalat niya paano pinapapasok dito ng mga Duterte. Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abellera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abellera sa iyo? Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abellera Jr. alias si Small ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain Attorney Mans Carpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs? Sinabi niya rin po na luwagan na lang ipagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit mo dito na merong shipment sina Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abellera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po Your ninyo. Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abellera sa pagkaalam mo ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses finacilitate ni Mr. Abellera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman.
Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abellera? Missing containers. Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert So, sa ang labas. ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Oh, yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte, at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na pa akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. di Opo, ba? Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abellera? Ano, Your Honor? Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ng company, ng consignee ng kumpanya. or importer, Your Pero Honor. yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abellera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa supposed to be, pero ang alam ko, custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence, alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong impormasyon na ito na ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products, yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albani ay binigyan po ako ng order. Yung tungkol dun sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Asierto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Asierto at saka si Colonel Pajardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Pajardo, Your Honor, the late Colonel Pajardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Asierto sa EDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Ng alin? NCR PDEA. NCR PDEA. PDEA, opo. Okay. Shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag-deal sa customs? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyales dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI.
Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punit Chen nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Punit Chen. Punit Chen. Chen. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punit Chen naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Pony Chen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakel na taga Calapan City rin, Mindoro. Yun, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So, transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abellera, si Mr. Pony Chen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakaalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon Tabloid. sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano, no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nanumpa ka. Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor, hindi ko na matandaan yung pangalan, pero sa mukha baka makita ko pa, matandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. Okay. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, ang sinabi ba sa iyo i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Wag mong banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi nun. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang mediaman at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan,
Siya po din na nagsabi, kaya naku-confirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Akop. The next to interpolate is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangang kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abellera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka para kausapin kanila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ang PDEA. So alam nila na ang decision or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So ibig sabihin sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments, to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap ka nila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, nag-o-offer pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan, pero sabi ko nga hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluwensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Small Abellera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments? So ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on record. In a span of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner Lapiña, about 2 o 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, dun sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin nun, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupukpok ng PDEA ang customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung Director, then sa amin naman binababa yung order.
Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350 dahil 50% yung may laman. Mayroon ba kayong finlag doon in stop kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, nung sinabi, para na lang dito sa isang project. So, ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate. Nakalabas, Your Honor. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipment were alerted, and in various occasions, Councilor Small requested me. Luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mans yan. Opo. Kailan ka kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa ng pagkaupo nila 2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan, then by phone, tatawag, pare meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan, hayaan mo na. Sabi ko, uwi na lang tayo, huwag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila, CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner La Pena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year, Your Honor, na mga nanawalang mga missing containers na na-involved sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General Lapina. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na nawawala? Yan po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahoin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Tinik na po namin. Ibig bang sabihin po ito, nire-report ninyo as missing pero the fact is, unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported nyo na missing, yan po ay overstaying. Ibig sabihin, nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin, nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying? Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nahanap po yung, nakita po yung shabu Opo. na nakapalo po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yon? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information kami at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na, tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at maibaba, ma-verify ko nandyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. Na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito? Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yun po yun, lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo?
Your Honor, hindi na po namin trabaho yun. PDEA na po ang trabaho nun. Kaya tinurn over ko na sa PDEA. So tinurn over po sa PDEA. Opo, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Saang related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Bicaba. Ng Bicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Bicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Bicaba, tatlo, din Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Asierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Bidasto Cabral Barakel, Lakigan, Katipan, din I think Chinese. To Chinese, na parehong may mga standing warrant. So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din. Tatlo doon sa mga importers plus tatlo po Plus kayo. po yung Chinese, po. Kailan po kayo kinasuhan? Your Honor, ako po ay witness sa legislative noon sa Blue Ribbon. So ongoing yung kaso. 2018, 2019 po ako, I think to early February, March, may pinailan po kami ng kaso. Then I was arrested, I think that was April 2019. Then kailan po kayo na-convict? Kinonvict po kami after 4 years. Last year lang o. Alam ko po napasok po kayo sa Witness Protection Program before. Your Honor, hindi po yata in-effect ang Witness Protection Program noon. Yung RA 6981, hindi po binabanggit pag binabanggit namin. Sa Department of Justice, pag binabanggit namin, parang hindi nila pinaniniwalaan. Even sa court, during the trial, we are insisting that I am a witness during that time. I was a witness in the Legislative Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong nag-comment. Kaya nga ho, gusto ko dito ilabas dahil baka kako yung batas, sarado na, hindi na effective. And that is also why, Your Honors, na sana ho, yan ay matulungan ako na yan po ay maging effective. So ibig sabihin, hindi po kayo naging witness on the part ng gobyerno? Hindi po. Talagang accused, kinulong. Tinanggal po ako, I think April din. Nung isinerve yung warrant, tinanggal ako sa WPP, dinala ako sa NBI. So lumalabas dito na yung Bicaba, nung kausap mo itong si over the phone, itong si Mr. Pony Chen, babae po ba ito, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Yan po yung kalibinong Katipan. Ito po yung binabanggit din po ninyo na Chinese. Na Chinese po, na ginamit si Bicaba. Yun ang nakiusap kay Bidasto Cabral Barakel para gamitin yung Bicaba trading, maging consignee. So kasama rin po ba siya sa kinasuhan? Kasama din po yun sa Chinese. Kasama niyo pong na-convict? Kasama din po yan na may standing warrant ngayon. But at the same time, siya rin po yung nagsabi po sa inyo na huwag ikaw matakot kasi sila Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yes, Your Honor. Itong mga binanggit po niya, lumabas din po ba ito sa pagdinig sa inyo sa kaso? No, Your Honor. Bakit itong binabanggit mo po ngayon, binanggit mo ba ito sa kaso? Sinabi ko lang po yan, no, Your Honor, hindi ko diniretso ang pangalan ng mga tao yan kasi inaantay ko po yung ganitong fora. Dahil kung doon ko yung gagawin sa judicial affidavit ko na sinabi ko na bakit yung tatlo nahuli, nawawala? Bakit ako ang nakakulong? So I am supposed to mention that 3 person, Your Honor, pero baka lalo mapadali kagad ang buhay ko. Sabi ko, kailangan mag-isip muna ako kung paano at kung saan ko sasabihin. Kaya sa judicial affidavit ko, Your Honor, sa RTC Branch 35, nakalagay po yun doon na binabago ko ng statement ko at sinasabi ko rin po, hindi ko po alam na may hearing na ganito. For your last question, Congressman Salo. Panghuling tanong, ngayon na nandito ka at sinisiwalat mo lahat ng mga bagay na ito sa nakasulat sa affidavit mo, anong ine-expect mo? I am seeking for truth and justice, Your Honor, na matulungan po ako nitong kagalang-galang na committee para po ang taong bayan ay maniwala sa atin na ang hustisya ay hindi lang para sa ma-impluensya at mayaman, na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kung sino ang gusto nilang apihin, ay aapihin nila.
at ang batas ay hindi na-implement. Remember, Your Honor, a witness ng Senado ngayon ay nakakulong for more than 5 years mula sa City Jail o NBI hanggang Bucor. Halos ngayong September, 6 na taon na po ako nagduro sa Your Honor. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon sa lahat at magandang hapon sa iyo, Jimmy. Unang tanong ko lang, nasabi mo na ikaw ay 17 years na sa serbisyo. Tama po ba? Sa Bureau of Customs po, Your Honor. Pero mahagtagal na po ako sa gobyerno. Pero 17 years ka sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs alone, Your Honor. Sa tagal mo sa Bureau of Customs, ito ba ang unang pagkakataon na merong alleged na mga tawag, impluensya na ginagamit na nanggagaling sa Office of the President or people related to the Office of the President? Your Honor, thank you very much. That was the first time sa buong buhay namin na operatiba na may nakikialam na anak mismo ng Presidente. Ibig sabihin, base doon sa allegation mo, if we believe and if we can confirm the allegation, kung ikumpara mo ang iyong eksperyensya sa 17 taon sa Customs, and where were you before that? Your Honor, I was with the CIS. Sa CIS? Customs. Then, Before Customs? Bureau of Customs, Your Honor, I was assigned from the beginning. I was already at the CIS. So 17 taon mo sa Bureau of Customs, sa ilang presidenteng dinaanan mo? 3 ba o 4? 3 presidenteng nadaanan mo or 3 administrasyon? 4. President Lord. Can you say that this is somehow irregular? Hindi Very irregular, pangkaraniwan? Your Honor. Okay. Nasabi mo na merong tumawag, may nagpakilala sa iyo sa isang bar at ipinakilala ka kay Councilor Nilo Abellera Jr., kay Small. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Paano mo naman nasabi na si Councilor Small ay merong link kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte at kay Attorney Mans Carpio? Your Honor, siya mismo nagsasabi. Sa tingin mo ba kapanipaniwala siya? Yes, Your Honor. Ito ba ay isang beses lang na pag-uusap? Kasi sa statement sa affidavit mo on number 4, you made mention of always. Pag always ba, once a month, twice a month? Sa nangyari po, please enlighten us. 3 times o 4 times, Your Honor, kami nag-meet. Yung calls, several calls. Approximately ilang beses po sa isang buwan? Maybe twice or once a month, thrice. 1 to 3 times. Sabihin na natin, umaabot ba ng 5 times a month? Mga 3 to, well, pwede, Your Honor, 3 to 5 times. 3 to 5 times a month. At direkta mong nakakausap si Councilor Small? Yes, Your Honor. Nakita mo na po talaga siya sa personal? Ay, nag-meet kami, Your Honor, 3 times or 4 times. Okay. Sinabi mo rin dito sa affidavit mo na claim ni Small na siya ang partner at trusted ng 3 tao na malalaki. Ibig ba sabihin, may aligasyon na si Michael Yang, si Congressman Pulong at si Attorney Mans Carpio ay magkasosyo? Magkakasama, Your Honor. Ano po Silang ibig 3? sabihin ng magkakasama? If we translate it to a business entity, Magkasama sila sa pag-influensya para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. so parang tinitingnan mo na sila ay influencer, parang Yes, ganon. Your Honor. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron kang mga bodegero at pahinante na nagsasabing ang illegal drugs ay mixed up with said shipments. Can you expound on that pag sinabi mong mixed up? Yes, Your Honor, kasi yung mga missing containers, may mga dinadalaw kaming kung saan yung dinala. Magtataka na lang sila, ang bilis ng babaan, alisan, paglipat ng kargamento, at nakikita nila na iba ang laman. Then, sinasabi na wag na kayo maingay ha. O yun na yan. Ito sa amin na to, bahala na kayo, bayad na kagad. Your Okay. Honor, always yan sa mga bodigero. Ngayon, sinabi mo na 3 to 5 times a month ka tinatawagan. Yung mga
tumatawag ba na ito ay related doon sa mga shipment sa customs or hindi? Related po sa mga sa customs. Pag tumatawag po ba, napipinpoint po ba ang possible containers and or shipments o hindi? Your Honor, no, dahil hindi mo kaya bilangin kung ilan ang nilalabas nila per week. Hindi, ibig ko sabihin, kapag tumatawag sila, ang tawag ba ay talagang yung intensyon ay tumawag para sa specific shipment or container, or baka naman tumatawag sa'yo at sinasabing, pare, punta tayo sa bar. No, Your Honor, sabihin nila na may containers kami. Marami yun. So ang tawag is very specific for certain shipments and containers. Yes, hindi ko na po kinukuha. Sinasabihan ko na lang, pare, okay na, hindi naman kailangan nyo ako tawagan. Hindi naman kami nakikialam ng mga Follow-up shipments. question, Your Honor. Ito bang mga containers or shipment na ito na itinatawag for facilitation ay kasama sa mga nahuhold or tawagin nating suspicious containers? Yung iba ho, na-hold, pero pag sa kanila ngayon nga po ang iniiwasan kaya tumatawag para walang ma-hold. Kaya pag sa kanila, dire-diretso yan. 100 containers, dire-diretso. So ang ibig sabihin ng luwagan ay ipikit mo lang muna yung mata mo? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Pero yung pang-amoy mo at pandinig mo ay bukas. Alam mo namin na nangyayari, pero wala na dahil merong impluensya na napakalaki at napakahirap banggain. Okay. You also mentioned of overstaying cargoes. Can you laymanize to all of us? Ano po bang ibig sabihin ng overstaying cargoes? At dito kasi sa iyong affidavit ay parang nag-i-imply na kapag overstaying ay tila meron siyang laman na illegal. Yes, Your Honor. Hindi naman totally lahat dahil minsan kulang ang papilis kaya nag-overstaying, nag-aamienda. Pero most common pagka-overstaying, ibig sabihin po niyan, sana tama pa ako, hindi ko nabasa ang batas, ang memo, pero more than 30 days. All shipments coming from or coming in must be accounted for. Bakit hindi lumalabas at tumatagal sa yarda? Kaya maraming container na natatingga. Dahil yan po yung mga overstaying, ang gusto nilang gawin kung anong gustong mangyari, yan yung mga pinapalusot, walang papeles. Yung sabi ko nga kanina, siniswing, yun yung mga missing container, pag nakachimpo, palalabasin nila. Linawin lang po natin ulit ha. Pag sinabi mo, kasi dito sinasabi mo, may pinagdudahan kayo na overstaying cargoes under VECABA trading shipment. Ang ibig po ba sabihin nito, overstaying, kapag ang isang cargo or the certain cargoes are overstaying, it simply means pwede na siyang pikit mata ka na. Yung ba yun? No, Your Honor. Ibig sabihin po, walang naglalodge ng entry, walang nagpo-process ng dokumento niya sa Kaya loob nga. ng 30 days ng Bureau of Customs. Sometimes magiging suspicious ka na bakit walang gumagalaw sa kargamento na yon. Bakit hanggang nandoon pa? Parang ginagawa siyang ghost. Yes, Your Honor. Okay. So, ang overstaying cargoes are actually real cargoes but are transformed into ghost cargoes. Nangyayari pag nawala na. Nandiyan siya, pero kunyari, hindi nyo nakikita. Okay. Moving forward, may sinabi ka kasing politiko na kalaban. And earlier you mentioned that it was former Senator Sonny Trillanes. Yes, Your Honor. Can you expound on this? Ano po ang naging circumstansya? Your Honor, nung nandun na ako, from NBI, alam niyo, Your Honor, when I was arrested ng NBI, headed by then Attorney, I think, Dimaano, sinabihan niya kagad ako na ako may direct link, may direct line kay Secretary. Kung anong gusto mo, sabihin mo. Sabi ko, for what? Teka, paki-expound po. Sinabing may You have direct 1 minute. line kay May direct Secretary. link siya kay Secretary, yung nag-aresto sa akin. Secretary sino po? Department of Justice. Okay, sinabi na may direct line kay Secretary, dalawa ang naging DOJ Secretary, Secretary Aguirre and Secretary Maynard Guevara. During that year, Your Honor, Maynard Guevara. Okay, sino ang connected kay Secretary Si Maynard? Attorney Dimaano. NBI po, team leader ng
NBI Port NAIA. Ano ang naging kautusan nila sa'yo? I-serve yung warrant. Then kung may kailangan ako, sabihin ko kaagad at may direct line siya kay Secretary. Ano ang relationship doon sa kay former Senator Sonny Trillanes? Your Honor, binabasa ko na meron silang gustong gawin na hindi nila ako madiretso na mag-alabikoy. Dumating po ako sa NBI, ganun din ang sabi nila sa akin. Hindi po ako nag-o-offer. Kasi anong i-offer ko sa kanila na may sasabihin ako, hanggang sa paulit-ulit po kami wala po akong sinasabi. Hanggang sa, nung dinala na nila ako sa jail, tinurn over ako sa jail, after the trial, naisipan kong tumawag. Dahil tumawag ako, dahil may mga padala akong sulat, dahil siyempre gusto kong lumabas. Sabi ko, WPP ako, bakit ako nakakulong ako? So papadala po ako ng sulat sa NBI kung paano nila ako matutulungan. Yung pala ang gusto nila ay pumirma ako sa report na gusto nila, nakasama si ex-Senator Trillanes. Anytime kukunin nila ako kaagad. Ibig sabihin may lumapit sa'yo from NBI at yung NBI na yon ay nag-name drop at sinabing malapit siya kay Secretary Maynard Guevara at meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report parang sinasabi na idamay mo si Senator Sonny Trillanes. Your Honor, hindi po si Atty. Di Maano hiwalay na. Nag-2 months na ako sa NBI, nahuli na ako ni Atty. Di Maano, nalabas na ako sa NBI, napunta na ako sa jail. So ibang tao na po yung kausap ko doon sa NBI. Isang deputy director na po ng NBI. Okay. Hiwalay na po yung kay Atty. Di Maano. Ang ibig mo sabihin ay nagkakaroon ng deflection. Opo, Your Honor. Nasabi mo kanina nung ikaw ay nagbibigay ng iyong affidavit na madaldal si Michael Yang. Tama po ba? Maano po? Madaldal? Hindi po, si Abellera. Si Abellera Opo. madaldal. Opo. Okay. Sa pananaw mo, si Michael Yang ba kung hindi siya ginawang Presidential Economic Advisor ay magkakaroon ng ganitong impluwensya o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil may impluwensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng impluwensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs at narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.